Hey, what's up? We are the crazy people Having crazy minds. giving you Crazy opinions! Tara na't magbaliwan ng may kabuluhan. What is up, crazy people? Kung tatanungin ko kayo ngayon ng inyong GCash, bank account, or ng passbook nyo, meron ba kayong 1 milyon? At ano bang ibig sabihin? Pag milyonaryo ka, successful ka na ba talaga? So tatanungin natin yung mga kasama natin ngayon, o milyonaryo na sila. Ang tanong natin ngayon, meron ka na bang 1 milyon? medyo tricky question eh. Kung milyonaryo ka na ba? Kasi iba-ibang perspective. Majority, sinasabing milyonaryo ka na pag once na meron kang 7 figures sa account mo. Pero on my case, to be honest, talagang wala akong 7 figures sa account ko. Pero kapag babase natin sa asset o yung mga properties ko, sabi ko, milyonaryo na ako. So doon tayo nagkakaroon ng parang differences. I'm a millionaire in terms of asset, pero in terms of cash, Wala. wala. Ongoing pa. Josh, ikaw, milyonaryo ka na ba? Nung nag-start tayo, alam niyo yun, di ba? Kasi ako maipon talaga before. Pero nung start nga ng business, madami tayong nire-invest na natin siya. Meron insurance, business, properties. Yun nga, kung tatanungin mo, cash on hand or cash in bank, wala din. Hindi yata abot or andun lang. Pero sa properties and all, I guess abot siya. Yung milyon. Arvin, may milyon ka ba sa bangko mo? Sa cash, in terms sa cash, wala. Wala pang 7 bits or million. Di pa siguro siya aabot. Pero siguro sa mga ibang business owner dyan or nagtayo ng business, magigets yung point na yun na once na may pera ka sa bangko mo or may cash ka, hindi mo siya pwedeng i-stay lang kasi parang kumbaga natutulog lang yung pera Ayun yung common sa amin guys. Na parang dahil na-involve kami sa business, hindi tayo mapakalim na meron tayong liquid cash. Na kapag once na meron kaming malaking cash or na-collect na malaking cash, ang nagiging isip namin agad is i-reinvest kung anong pasok na opportunity na existing. Is either bumili ng mga panibagong machine, mga panibagong branch, tayo ng panibagong branch. So talagang malabong magkaroon ka ng in-cash na million. Dahil sa current stage natin, na parang nag-build pa lang tayo ng empire natin. Palabas yung pera eh. Instead na makaipon ka, palabas yung pera. At saka isa pa, parang hirap mag-ipon ng agad sa age natin, ipon agad ng million. Tapos nag-work ka lang regular, no? Tapos nag-work ka lang regular. So medyo mahirap siya. Kaya naging discarte natin is lahat ng mga fund na kikitain natin or kikitain sa business tsaka sa pagiging software developer or sa trabaho natin, ino-collect natin para mag-build tayo ng asset. Tapos yung asset ng mismo, yung mag-generate sa atin ng pera every month. Wala tayo ng cash, pero every month, hindi tayo namumroblema sa mga bayarin natin, sa mga bills. Dahil iba-ibang source of income. Nag-withdraw lang tayo. Oo, nag-withdraw lang tayo. Tama, yun yung cash flow sa atin. At saka, ang kasi natin, naging mindset na natin, grabe yung taas ng inflation eh. Grabe yung pagbago-bago ng inflation. Alam mo yun na yung purchasing power nung 1,000 ko 2 years ago, iba na ngayon. Dati puno pa yung grocery cart mo. Ngayon, ang dami na. ubos na eh. So parang doon tayo nagkaroon ng idea na kailangan sumabay ng pera mo. Nung tumataas yung inflation, dapat tumataas yung yung income generator or parang pagpasok ng income. Pero paano? Kung fix yung salary mo, mahirap. Pero kung mag-build tayo ng multiple sources of income, possible siya. Kahit maliliit ang withdrawal mo per branch or per business, Pero kung mag-accumulate siya, mataas di ba? So, hindi tayo nag-maintain talaga ng cash. Instead, nag-build tayo ng asset, nag-build tayo ng business that can generate money for us. Napagplanuhan natin na parang gusto natin maging national freedom eh. Hindi ako din pag-usapan na kailangan maging milyonaryo. Oo, yun na yung target So, natin. maging target natin is national freedom. Every month, hindi ako problema sa pambayad ng insurance, pambayad ng sasakyan, mga renta, Family support. family support. As in talaga,
kung mag-ask sila sa amin ng na support sa family na hindi naman problema saan kami kukuha. Kasi yung pera na sinave namin dati na yun namin into asset, pinambili lang ng machine, yun yung gumagawa ng pera, pabalik sa atin every month. So, parang masasabi nga natin, kung paano tayo mag-support sa family, magiging sabi natin na proud tayo na hindi tayo nag-hold back or hindi natin tinitipid yung family natin. Pag may kailangan Oo. sila. Makakuha. Yun naman yung parang hindi natin dati mabigay kung fix yung income natin. Kasi yun na budget mo talaga siya eh. Di ba? Advantage mo sa business side ko. Pag iniipon mo na siya ng cash, tapos hiningi nila sa'yo or nagkas sila ng help, or meron ng babayaran, automatic, deducted agad dun sa ipon or savings ko. Diba? Kasi ngayon nagiging normal is pag once na example sa nung empleyado tayo na once na example first job sahod mo is ganitong 20K. amount, then katagalan marirealize mo na parang kulang na tong sahod ko, resign na ako. So, mataas din kasi yung life. Mahanap ako ng mas mataas na sahod pero katagalan same scenario pa rin yung mararamdaman ko, kulang pa rin. Ayun yung realization ko nung during nag-work ko. Now, ang starting ko is entry level lang yung sahod ko nun. Napagkakasya ko naman siya. Na-increasean ako. Tapos parang sakto pa rin siya. Lumipat ako ng work kasi naging ang laki na ng sahod ko nun. Tapos parang kulang pa din yung yung sahod ko na. Ang nangyayari pala nun, nung okay lang yung sahod ko, karamdaman ng sahod ko, pinagkakasya ko lang siya. Nung lumaki yung sahod ko, ayun, gusto kong bilan nung siyempre magandang buhay yung parents ko, bilang ko ng refrigerator yan. Magkukonsume mo ng ng kuryente. Plus, yung ilalaman mo sa refrigerator, mag-i-stock ka ng groceries. So, ang tendency, sumasabay yung income ko ng increase sa expense ko naman. Unlike ngayon, makukumpara mo siya eh. Ngayon, sa business, kahit mag-increase ka ng expense, kung continuous flowing naman siya ng pera or cash, doon mo mararamdaman yung financial freedom. Kasi every month, hindi mo kailangan i-grind yung pera na nagastos. Dahil yung pera mismo nagtatrabaho para sa iyo, hindi na ako nagtatrabaho para sa pera. Parang yung difference niya. At the same time, passive income from the business. At the same time, may side hustle tayo sa mga career natin. Kasi ayaw din natin ma-neglect yung career natin di ba? So parang, okay, software developer, continuous na nag-develop rin kayo. Ako, sa financial side, nag-aaral pa rin ako. Or minsan, kumukuha ako ng mga side hustles, di ba? So, para nag-groupa din tayo individually. Tama yung statement na yung habang tumataas yung income mo, tumataas din yung expense mo. Paano mo may convert yung pagtaas ng income mo dun sa pagdagdag pa nun nang wala kang ginagawa? So parang another parang line of income. Parang nag-set kami ng lifestyle na, ito yung lifestyle na hindi kami nagtitipid, pero masaya na kami sa ganitong lifestyle. Every month, merong gala, labas. Nakakain ng 3 times a day, tapos meron pang kahit isang shopping, mga Jollibee, mga fast food. Yun yung lifestyle na may Netflix, games. Yun na yun, parang standard na yung lifestyle na content na ako masaya tayo. Pero yung income natin na every year tumataas, yung expense natin naging stable. Pa-add ko lang dun sa meeting natin na yun. Di ba? Tinataas nga natin yung income natin. At, pero gusto natin i-minimize yung cost. So, parang i-maintain yung psychological wallet natin na ito lang ang spending natin habang lumalaki income natin. So, anong ginawa natin? Yung ginawa natin, pinul tayo ni Jet eh. So, parang for the knowledge of everybody, nakatira kami sa isang building. Parang shared cost ng utilities, rental, wala na kaming ginagastos dyan. So, ang naging game plan, isang building na nirent namin is yung second floor for all businesses yun. Yung third floor naman is for office naman namin yun. Doon kami nag-software headquarters, conference room. And then, meron ako isang room na pinagawa na sleeping quarters naman. Shared cost tayo na libre na yung kuryente, food, tubig. Tapos, na yun, sa business siya magagalit. Kasi, bayad naman siya ng tayo nag-work. So it means, doon pa lang sa part na yun, na-minimize natin yung unlike na, si Jude mag-rent, ako mag-rent, Darwin mag-rent. Yung personal space, ma-achieve mo. Pero, yung goal mo nga na ma-minimize yung cost, tapos okay naman yung buhay, di ba?
na hindi mo siya na-atin. Kasi, lumalaki expense mo kung ano ka nga kung bumubukod. Pero tayo naman kasi nasanay tayo magkakasama. Gabi, nagdodota, tapos sa umaga, nag-exercise, workout, tapos trabaho, sabay-sabay. Doon tayo masaya. Kaya siguro, naging applicable sa atin. Ang ano dun is, as long as, fixed na yung expense mo, and then continuous laki ng income mo, doon ka na masabi mo talaga ng financial freedom. Na, in 6 months, hindi ko na problemahin yung pambayad ng rent. Unlike nung nag-work parang paycheck to paycheck talaga eh. Pagkatrabaho ko ngayon, alam ko na agad, minsan nga nagastos ko na agad eh. Pagkatrabaho ko pala, nagastos ko na agad yung pera. Yun yung problema sa employment that time na na-experience ko. Ngayon, during meron ako na-establish na mga business, as talaga meron tayong mga manpower, may babayaran na akong utilities, mga grocery, food. Alam ko na agad na may generate siya ng business. Tapos, yung ikita sa business or sa work na iba, yung mga possible na personal expense mo naman ngayon. Leisure, pambili mga bagong sapatos. Ikaw, ano masasabi mo dun sa parang gusto nila maging milyonaryo na in cash, mag-iipon sila? Sa tingin ko, as perspective na to ng business owner, mas okay na wala kang cash na natutulog. Yung 1 million. Kasi sobrang laki ng 1 million kung iisipin mo eh. Sobrang bilis. If gagastosin ko ito, bilang ako sasakyan, magkano isang sasakyan, di ba? Almost million na. After nun, more expense ka na nun. Maintenance, di ba? Gas. Yung iba, hindi naman nila kaya mag-take pa ng risk. Na once na sabihin nilang gusto nila talaga mag-build ng business. Pero kailangan muna nilang ipunin yung may ma-secure na amount. Pero once na na-secure na nila yung amount na yun, parang takot na rin sila talagang bawasan yung amount na yun. Kasi ito na yun, ang laki na ng pera ko eh. Pero imbis na yung plan nilang mag-business is hindi nila maituloy kasi yun yung siguro nag-hold sa kanila. Kasi tumataas na ako dito, okay na ako dito, ganun. Pero what if, tumataas nga pero pagod ka naman, pagkatrabawa mo. Pero what if gawin mo yung way na kumuha ka sa budget mo ng ganitong amount, try mo tong business. Take the risk talaga ang kailangan. Siguro papasok dyan yung emergency fund na sinasabi na parang yung 6 months na income mo, dapat meron kang ganun para in case of emergency, may pagkukuhanan ka pa rin. No? So, hindi naman totally na wala akong cash na dapat na hawak na natutulog. Dapat may emergency fund pa rin. So, agree ba kayo sa ganun? By nature talaga, sanay akong walang-wala. Oo na. Kaya ngayon na parang meron akong siniglang na for emergency fund lang. Above that, talagang nire-reinvest ko siya sa iba. Condo units, mga gold, other business. Kasi, alam ko sa sarili ko na yung emergency fund is enough na sa akin just to survive. Na mag-fail man ako sa pinag-investan ko, kaya ko maghanap ng trabaho. Okay? Ako naman, sa experience ko, sa mga kakilala ko, may iba talaga yung tao. Kung merong mindset ng pagiging negosyante, meron din naman talaga career. So, happy sila na nagtatrabaho, malaki yung savings sila. Happy sila ganyan. Hindi ko sila mag-force na mag-take ng risk. Hindi sila mag-force mag-negosyo kasi doon sila masaya. Pero naman din talaga na bata pa lang, negosyante na nagbibenta na ng kung ano. Na gano'n talaga yung mindset. Para sa akin, diba, mayroong magkakaibang tao. Actually, paano i-handle yung finance at paano take. Maraming way para makapag-ipon ng para maging hindi lang sa business talaga. Hindi lang sa business. Maraming naging business, maging milyonaryo o mayaman sa employee lang. Meron din sa business. Mas nakatahan na mas malaki yung opportunity na mag-success gamit ng business compared sa employee. Pero nagkaroon tayo ng chance na pagsabayin yung dalawa. Kaya mas madali sa side natin. Kasi hindi ka naman required pumili kung business na o employment di ba? So why not both sasamahin mo kasi mas marami kang stream of income. Kaya ma-recommend ko na habang bata ka is mag-start ka ng sarili mong business. Kasi ang napag-desisyon natin that time, kahit mag-fail kami sa business as per ang early age natin, kahit mag-try ulit ng panibago. Unlike ng mga other, medyo meron ng responsibility ng bibigat, may anak, may mga, nag-aaral,
may maintenance na daw mo, doon na papasok yung ano eh. Doon tayo nakapag-build ng mindset na, sige, sugal na natin yung business. Doon tayo mag-invest na mag-invest. Kaya as early age, lahat ng makukulit namin fund is hindi namin siya sinisave. Ini-invest namin siya, ini-invest sa iba't ibang opportunity. So, may isa pa akong question. Di ba, financial freedom ang sinasabi natin. If financially free na kayo ngayon, ano yung mga worries niya pa na iniisip financially na what if may ganitong mangyari? Anong ginagawa niyo action to prevent that? Ang number one kalaban ng mga negosyante is health talaga. Kasi may kasabay natin yung trabaho at saka yung business na talagang grabe yung brain natin. Sacrifice Talaga yung health natin. Hindi natin kakailangan. Although nagbabaran lang tayo ng health, pero kalaban talaga yung health. Madali lang solution natin doon. Kumuha kami ng insurance. Kasi kapag once na wala tayong insurance, wala tayong protection, magkasakit sa atin, kailangan i-benta yung asset natin, yung business natin, para lang mag-ano. So tayo, talagang decide tayo na sige, emphasize sa insurance. Para once na magkasakit tayo, alam mo na, may nagubutan ka ng pera pang medical purposes. So, yung question mo na kung saan pa nag-work, medyo na-limit. Marami naman talagang solution. Diyan, maraming agents na tutulong sa'yo, like sa health and sa life. So, yung ganung worry, may solution naman. You just have to find the right solution for that. Isa pa, kung mag-worry ka sa isang bagay, tapos alam mo na siyang mangyayari, bakit hindi mo paghahan as early as now? Prevention is better than cure nga sa sabi, di ba? Exactly, bakit ko pahabangan mangyari sa akin, sa ako siya bibigyan ng solution. So as early as now, nag-prepare na tayo agad mo. Hindi mo masasabing handa ka na. Pero, pwede mong may gawin ka, at least may plano. Pero hindi mo masabi na 100% prepared na ako for those uncertainties. Pero at least, di ba, meron kang, may ginawa kang step, di ba? Yung isa pa siguro, kung yung iba is ayaw talaga nila mag-start ng sarili na ng business, try nyo sigurong mag-invest sa iba na ibang business na kunwari gusto mo lang mag-invest or pwedeng ang nauuso ngayon, nag-i-invest sila sa mga Bitcoin, yung mga ganun. Ayun, try nyo lang doon. Tapos take pa rin naman yun ng risk. Saka yung Bitcoin naman yun is hindi naman siya, nasa trend naman na siya. Ako naman, as a conservative person. Kasi, sige, talagyan natin siya. Talaga. So, marami naman talaga opportunity kung gusto nilang hindi natutulog. Like, sa government pa lang, mayroon MP2, di ba? Tapos, meron yung binibit ay tulong assure yung sa bonds eh. Alam ko, marami ding opportunity sa bonds. May mga broker naman na low risk siya, pero at least low return, pero may return pa rin. Low risk, low return, pero at least na-invest mo na siya. So yun, MP2, yun nga. VUL, ma-advise mo yung insurance. At yes, VUL, sa mga insurances, ma-advise ko din siya because at hindi mo rin naman mapapantayan ng investment yung insurance. So, one another way yun to invest. Tapos, stocks. Diba? Pero bago mo pasukin yung mga ganung bagay, aralin mo. Mag-research ka sa mga bagay na wala kang alam. Kasi, lamang talaga na yung bago ka mag-invest, alam mo yung pinag-investan mo. Para yung risk, nalilimit or nalilesen. Sa tingin nyo, ano yung mga pinakamadadaling investment na pinasok natin? Yung parang naglagay lang ako ng pera, nagka-return siya kahit maliit or malaki. Sa tingin nyo, ano yung mga ganun? Pinakamalit sa lahat ng mga ininvesan ko, insurance talaga. Insurance. Every month ko siyang binabayaran. Pero VUL, to be exact, may VUL ako. Kasi silip ko yung investment ko. Nag-i-increase nang wala na akong ginagawa. Asset, lupa. Property. Kung meron kang medyo malaki-laki yung ikot mo, i-invest mo siya kasi mag-invest ka talaga sa mga bagay na nag-appreciate. Hindi unahin yung car or yung mga luho. Kasi nagpapasaya sa iyo yun eh. Ayun yung question. Yung sasakyan ba, liability na siya or asset? Asset siya, at the same time liability. Pero kailangan, ang rule kasi is dapat yung liability is
a good liability. Di ba? Kung yung sasakyan is nagagamit mo talaga siya in every day, tapos nalilesin yung cost, convenience, good liability siya, di ba? Tapos at the same time, Asset siya. big asset siya sa'yo. Tingin ko ano din siya para investment din sa sarili mo eh. So kung kaya mo bumili ng cash, okay, pero sa financing, hindi naman siya mabigat sa'yo, pwede. So, may ibang sa ibang tao may ginagawa sila diyan na way para pagkakitaan din yung sasakyan na yun. Example, kumuha sila ng sasakyan ngayon, then sabihin niya katagalan, pinagrab niya or pinagamit niya for grab, doon siya magiging asset. Kasi pwede niyang mahulugan yung sasakyan doon sa kinikita niya. Oo, gamit yung kinikita ng grab. E di, pag nabayaran niya na ng buo yun, then yung additional na makukuha niya doon sa grab, income niya na. Marami akong key factors bago ako mag-invest sa property. First, nabanggit mo kanina daw, parang kung mayroong 1 million invest mo sa lupa. May mga ganun na direct agad siya sa lupa. Gusto ko magkapangarap, agad magkabahay. Pero guys, for me, ang factor kung matili niya is kailangan meron muna akong multiple sources of income. Emergency fund. And then, stable na income every month. Insurance, mahalaga yun. Yung 4 na yun, once na kompleto na ako, meron na ako. Just the time, nag-decide ako mag-invest sa mga lupa, condo units. Dahil alam ko na, afford ko nang mag-invest sa mga property. Dahil, ang maganda na yung cash flow na na-experience ko. Unlike na, yun nga, pag once na wala akong ganong 4 na, hindi pa ako prepared sa ganong 4 na factor, i-jump agad ako mag-invest ng lupa. Medyo siya, pabigat magbulog man nung wala akong stable of the Ang ganda ng tanong natin kanina, napaka-timely kasi maraming tao, mga millennials ngayon na gusto ko mag-start ng business pero wala akong fund. Sa tingin nyo, healthy bang umutang to start ng business? Kasi kanina, ang topic natin, meron kang 1 million. Tapos ngayon, kung healthy ba umutang para mag-start ng business? For me, oo. Hindi, wait lang. Tingin ko mas mahabang usapan yung gagawa natin dyan. Tingin ko kailangan siguro sa next episode na natin sabihin. Healthy ba umutang to start a business? Oo. Abangan next episode. Abangan.